Patuloy na nagiging exciting ang mga new releases ng motorcycles. Mula sa bagong modelo hanggang sa tried and tested favorites, ang daming rides na kinabiliban ng ating mga kamanibela this Season 6. Ready na ba kayo? Dadalhin namin kayo on a trip down memory lane with this top 5 motorcycle episode na nasubukan natin dito sa ating channel. So gear up dahil we will hit the road and relive the action dito sa Manibela. Unahin natin ang dalawang big bike na pumukaw sa ating mga kamanibela. We got a Harley-Davidson FXDR na isang cruiser na kilala sa kanyang aggressive stance at 114 cubic inches Milwaukee 8 engine. Dito naman sa kabila, we have a BMW S1000 XR na para sa mga adventurer out there na gustong mag-comfort at premium performance equipped with the 165 horsepower inline-4 engine. Dalawang magkaibang vibe pero parehong nakakawaw on the road. Sobrang excited na ako na i-share sa inyo ang ating mga motorsiklo at abangan natin yan dito sa Manibela Test Ride. Ayan, silang dalawa ni Coach ang ating guide ngayon. Ang sarap ipreno sa likod dito kasi para ka lang nakasasakyan. Oo. Galing. So buti naman meron siyang fuel indicator dito. Sa ngayon nasa 3,638 kilometers yung mileage niya, bagong bago. Although this bike is 2020 model, pero dahil hindi naman siya masyado ginamit at walang balak ipang ride ni Coach ninyo itong motor niya, kaya na-maintain yung kalinisan ng bike. Ganda, maangas at talagang mukha kang Wolverine dito. Kulang na lang yung tatlong blade ni Wolverine tsaka yung costume ni Wolverine, ano. Tsaka hindi siya common kulay yellow na Harley Davidson, no. At para sa atin namang first time is malaking bagay ito kasi at least ngayon masasabi ko na na-experience ko ng nag-ride gamit ang Harley Davidson. So this BMW S1000 XR has an inline-4 engine. So i-compare natin dyan sa mga motor na gamit nila. Yung kay Reed na Harley ay V-twin engine ang tawag dyan. Samantalang ito naman ay Boxer engine. At itong gamit ko ay inline-4. Ayan, so pagdating sa aesthetics natin, yung kanyang side mirror ay very basic, mapapansin nyo, pero mukha naman siyang premium materials ang mga ginamit. Sa kanyang handlebars, makikita mo yung logo ng XR dyan, pero mayroon kasi nito so hindi nakikita. So may logo dyan, and komportable siyang gamitin. It's this, parang ganito, parang isang motor na binili mo, tapos you have your adventure bike, at the same time meron kang makina na inline 4 na sports. Yun, so kaya siya tinawag na sports touring motorcycle. Isa sa best feature na to na masasabi ko kasi parang hindi mo feel na naka-adventure bike This is a sports touring bike na kung saan talaga naman mararamdaman mo rin yung bilis. Yung comfort nandun, lahat. Isa lang ang masasabi ko dito sa BMW na to na nagustuhan ko, yung kanyang quick shift. Sobrang smooth. Hindi mo na mararamdaman yung motor na kumakadyot when you are changing the gear. Downshift, upshift, upshift. Wala siyang parang automatic na kailangan mo lang i-adjust yung cambio mo, na hindi mo na hindi mo na siya kailangan na i-clutch pa or whatsoever. Kung hanap mo ang performance ng classic cruiser or ang flexibility ng adventure bike, sulit ang mga ito sa top 5 and 4 spot natin.
Pero kung ibang rides naman ang hanap mo, watch out for our next lineup dahil i-explore pa natin ang ilan pa sa mga top featured motorcycle natin dito sa Manibela. Speed on the budget ba ang hanap mo? Sa pangatlong spot, we have a Triumph Speed 400. This is a compact and budget-friendly ride na perfect sa mga entry-level riders. May 398cc cylinder engine ito na suwak sa street pero game pa rin on the weekend getaways. Sa tingin ko, kaya pasok ito sa listahan kasi stylish ito, reliable at abot kaya. Wow, ang baba ng motor. Ngayon, sakay na tayo dito sa Speed 400. Bagay na bagay sa pangalan natin, di ba? Oh, totoo nga na napakalakas ng torque niya, no? Tapos ang pino ng andar, yung throttle niya dahil ride-by-wire. Ang gaan niyang i-twist. Tapos ang relax ng pakiramdam ng motor kapag dinadrive siya. Kahit nasa low gear ka, binabad mo sa segunda, ang pino yung hindi siya nagwawala, ganun, no? Tamang-tama nga yung sinabi nila na good for city driving itong motor. Di ba? Ang liksi niyang gamitin. Ako kahit first time ko lang siyang gamitin, ang dali niyang i-master. So, perfect to para sa mga gustong mag big bike ka agad. As long as marunong kang gumamit ng declutch at alam mo yung traffic rules, may lisensya ka. So, motor na lang ang kulang mo. At ito, ang may sasuggest ko. Ang galing kasi kung ano yung sinabi nila doon kanina nung nireview namin siya doon sa branch, totoo lahat yung sinabi nila. Yes, hindi naman siya ganun kalakas compare sa mga 650 and 1000cc. Pero tatanungin mo rin kasi sarili mo, para saan ba't bumili ka ng ganitong motor? Lalo't ang pinaka sinasuggest nila is for city at pwedeng ipang travel sa province via expressways, ganun, kung tiga Luzon ka. Ito ang the best. Ano pa bang hahanapin mo? Wala siyang pakiramdam na magwiwili siya kapag sinobrahan mo ng ganyan. Like now, kahit ipihit ko ng sagad, hindi kanya itatapon. Napakabait pa rin ng motor. Pero kapag binabad mo na siya ng ganyan, gradually talagang bumibilis siya, oh. Woohoo! Ang ganda! So far, nakita na natin ang mga rides na nagmarka sa Manibela viewers, mula cruisers hanggang compact big bikes. Pero mga ka-Manibela, mas exciting ang susunod dahil papasok na tayo sa top 2. Kung nagustuhan nyo ang Harley-Davidson FXDR, BMW S1000XR at Triumph Speed 400, mas malupit ang mga susunod. Para sa mga adrenaline junkies, meet the Kawasaki ZH2, equipped with a supercharged 998cc inline 4 engine. Ito ang power cruiser na hinahanap mo for your top-notch performance. Ako kasi, matagal na akong gumagamit ng ZH2, marami na akong Oo, na-experience tama. dyan. So, bilang isang bagong rider ng ZH2, kwento mo naman sa amin kung ano ba ang nagustuhan mo dyan at bakit ka bumili. Well, kaya ako bumili kasi kakapanood ko rin sa mga vlogs. Okay. Parang pag pinanonood ko kasi yung vlog mo, bro, sa'yo ko na-inspired. So, kasalanan ko na naman. Kasalanan mo na naman yan eh. Oo. Kasalanan ni Reed yan eh. Ngayon, kasi na-inspired ako na parang ang saya-saya ni Reed pag ginagamit niya yung ZH2. Oo, parang feeling ko, ang ngiti ka hanggang dito sa tenga, oh. Ngayon, para masubukan ang performance ng ating dalawang Kawasaki ZH2, tayo ngayon ay babiyahe na papuntang Quezon City para sa ating Manibela Test Ride. Dito sa
paggamit ko sa Kawasaki ZH2, ang masasabi ko, ako yung para sa long term, at si Bro Alfred naman ang para sa beginner since bago lang yung kanyang ZH2. Binili ko itong Kawasaki ZH2 noon dahil Kawasaki Z1000 ako, no? Gusto ko mag-upgrade pero naked pa rin at Kawasaki brand. Pagkatapos, kung ikukumpara sa Z1000R, mas advanced yung technology nito. Gaya ng meron siyang cruise control. Like now, pwede kong iset ng cruise control at hindi ko na kailangang i-twist itong throttle. At kapag halimbawa nasa expressway tayo lagi, tapos malalayo yung biyahe, para maiwasan natin yung mawit, i-cruise control natin ngayon para hindi na napapwersa yung ating right hand sa pag-twist ng throttle. Pagkatapos, meron din itong quick shifter and auto blip. So yung quick shifter po, yun ay isang device na nilalagay sa motor para hindi mo na kailangang mag-clutch kapag nagsishift papunta sa taas. Halimbawa, kung galing ka ng 5th gear, hindi ko kailangang i-twist, hindi ko kailangang i-squeeze ang clutch para lumipat siya sa 6th gear. Like now, yun, lumipat siya ng 6th gear, automatic na. Siya nga pala guys, regarding sa tunog ng motor, talaga naman magpapump ang adrenaline mo. Ito siguro ang reason kung bakit pag pinapanood mo yung mga vlog ng mga vloggers ng naka ZH2, talaga namang mapapangiti ka sa saya. Kasi ikaw mismo pag narinig mo yung tunog, talagang wow. Talagang yung tunog niya parang it's music to my ears, na tataas talaga yung adrenaline mo, sasaya ka. Ganon. Kaya hanap mo yung syutong-syutong talaga, ito yun. This is the, I could say, the best bike na affordable. Hindi siya ganon kamahal, pero hindi ka rin papahuli sa tulin, sa handling, comfort. Okay naman yung kanyang comfort. Pero masasabi ko lang din, wala namang perfectong motor, no? So medyo matagtag lang siya. Yung kanyang suspension sa likod, ordinary yung shock lang yata yung ginamit dyan. Pero yun lang siguro ang nagdi-discomfort sa akin. Pero yung suspension sa harap, all goods naman. Sa likod lang talaga may konting complaint tayo sa suspension sa likod. But all in all, sa halaga na 800 plus, meron kang supercharged na motor, aba, ibang usapan yan, di ba? Ano kaya ang ultimate fan favorite this season? Don't go anywhere dahil aabangan pa natin yan dito sa Manibela. Kung luxury ang pag-uusapan, may tatalo pa ba sa hindi papatalong 2024 Honda Goldwing with its 1,833cc Flat 6 engine, advanced feature tulad ng iOS CarPlay at electronically adjustable suspension? This bike is all about comfort, performance, and premium style. Grabe sa convenience at innovation. Bukod sa power, meron din itong built-in storage at reverse gear. Kaya perfect sa mga long distance trip. Sabi nila, pag sumakay ka sa Honda Goldwing, di mo nagugustuhin bumaba. Bakit? Tignan natin kung ano ang meron dito. Sa safety feature, mga kamanibela, dito mo lang yan matatagpuan sa Honda Goldwing dahil meron po tong airbag system. So pagka nabangga po, wag naman sana, is mag-eject po ng automatic ang ating airbag para naman hindi tumama yung muka o yung ulo ng ating rider dito sa harapang bahagi ng motor. So may sasalo. So yung impact hindi ganoon kalakas. At nasabi ko nga, super komportableng gamitin ng ating motor. So gusto ng Honda na ang rider is nag-e-enjoy habang nagmamotor. So nilagyan ng Honda ng speaker itong ating Honda Goldwing. So kung makikita nyo, meron siyang dalawang malaking speaker dito. So habang nasa traffic ka or nagko-cruise ka, kung saan ka man pumunta, maririnig mo ang music at mag-e-enjoy ka.
So pipindutin lang ang D. Ayan. So mag-aabanti na siya. Nang automatic din siyang mag-change ng gear hanggat hindi mo ino-on ang M. Dahil kapag pinindot mo ang M, ayun, ikaw ang masusunod kung anong gear ang gusto mo habang nira-ride siya. So ngayon habang mabagal ang movement natin sa motor, ramdam mo talaga yung bigat niya. Kasi, di ba, ang laki ng makina niya, di ba? Kita nyo, 6 cylinder siya, di ba? Oh. Ang bigat oh. Pero ang maganda sa kanya, mababa yung upuan. Medyo naninibago lang ako dahil wala siyang cambio dito sa paa. Ang ganda ng tunog niya oh. Alam niyo bang parang tunog Mustang ito pag narinig niyo ng personal? Ayan, kusa siya lang nag-shift ng gear. Pagdating sa suspension, ang lambot, no? Pero dagdag na rin dahil mabigat ang motor. So yung response ng motor sa lubak, mabagal yung paglubak niya or yung pagganyan niya. Basta yung pag-alog ng katawan natin, medyo, alam mo na, walang masyadong pitik. Dito sa humps natin, kahit tuloy-tuloy tayo, oo, di ba? Smooth pa rin, di ba? Naghahanap lang ako ng lever dito, no, nakakapanibago. Ang bilis nyo. Gigil yung makina niya. Sa truck, nung tinabihan natin, dahil sa bigat ng motor, parang wala lang. Mararamdaman mo lang sa katawan mo kasi siyempre magaan ako. Yung hangin, medyo nagaganon tayo no? Pero dito sa motor, ang stable niya oh. Dahil yung mga cylinder heads niya nandito sa gilid, kaya yung parang gyro kung tawagin oh. Tapos dahil yung kanyang drive shaft no is nandito, padiretso lang siya. So may ano rin siya sa balance, ganon. Basta tas ang tahimik niya dahil wala siyang kadena, naka-drive shaft lang siya. Kaya ganon, hindi mo marinig yung parang yan. Parang may narinig tayong kalansing, ganon. Grabe. Ang ganda. Yung stability, super stable talaga. At yan ang top 5 motorcycles ng Manibela TV Season 6. From cruisers hanggang sa luxury tourers, talagang iba-iba ang preferences ng viewers natin. Alin dito ang favorite mo? Comment your thoughts below. And don't forget to like, subscribe, and follow at our Manibela TV for more rides, reviews, and motorcycle news. At lagi tandaan, mata sa kalsada, Kamay sa Manibela.